Sino nga ba ang pipiliin mo? Yung taong gusto mo o yung taong pinilit sa'yo? Pero paano kung isang araw, nagising ka na lang na iba na ang nararamdaman mo? Kaya nga bang turuan ng puso? Ako nga pala si Alicia at ito ang kwento ng buhay ko. Bigyan niyo lang kami ng apo at ako mismo ang gagastos sa divorce niyo. May diin na sabi ng dad ni Alicia. Ano? Imposible ang gusto niyong mangyari. Ni hindi nga namin magawang mag-holding hands dahil nakakadiri ang lalaking yan. Tapos anak? Pasigaw na sabi ni Alicia, sabay turo kay Kiro. Huminahon ka, Alicia. Nakaplano na ang lahat sa inyo ni Kiro. Yun lang ang tanging paraan kung gusto niyo talagang maghiwalay. Mahinahong sabi naman ng dad ni Kiro. Napahilamos naman si Kiro habang nakikinig sa usapan. Hindi niyo na sana kami pinilit sa umpisa pa lang. Illegal ang ginawa niyong pagkuha ng fingerprints namin para malagay sa marriage contract. May inis naman na sabi ni Kiro. Kasalanan mo to eh. Kung mabilis ka sanang nagising, ay wala tayo ngayon sa sitwasyon natin ngayon. Ano na lang ang sasabihin ng boyfriend ko? Galit na sabi ni Alicia kay Kiro. Bakit kasalanan ko? Ako lang ba talaga ang mahimbing na natutulog dito? Ang lakas ng tama mo ah. Turo ni Kiro kay Alicia. Akmang susugurin na sana ni Alicia si Kiro nang awatin sila ng mga mom nila. Nagpapigil ang dalawa pero sinamaan nila ng tingin ang isa't isa. Totoo nga ba ang kasabihang enemies to lovers? Maaari mo ba talagang mahalin at makatuluyan ang taong kinaiinisan at kinamumuhian mo? Nakakunot ang noo ng batang si Alicia habang nakatingin sa batang lalaki. Sa harap niya, nakaedad niya lang. Nasa 10 taong gulang na siya at ganoon din ang batang lalaki ng mga panahong iyon. Alicia, this is Kiro. Anak siya ng tita Rachel mo. Pakilala ng mom ni Alicia sa batang si Kiro. Si Rochelle ang pinakamatalik na kaibigan ni Loisa na mom ni Alicia. Matalik din na magkaibigan ang mga asawa nila. At partner sila sa negosyo. Ampon ba siya? Bakit ang pangit niya? Inosenteng tanong naman ni Alicia. Anong pangit? Ikaw ang pangit sa atin eh. Sigaw naman ni Kiro. Shh, mga bata. Huwag kayong mag-away. Dapat maging friends kayo, okay? Awat naman ni Rochelle sa mga bata. Ayaw ko siya maging friend. Pasigaw ni Alicia, sabay takbo, papunta sa kwarto niya. Naku, pasensya ka na. Alam mo naman mga bata, magkakasundo rin sila. Tanging sabi ni Loisa. Ngumiti naman si Rochelle at tumango habang si Kiro ay masama ang tingin sa papaalis sa si Alicia. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan at taon. Naging mas malapit ang mga magulang ni Kiro at Alicia sa isa't isa. Pero kabaliktaran naman ang nangyayari sa kanilang dalawa. Kiro, where are you? Magpakita ka sa akin! Sigaw ni Alicia na papasok sa mansyon nila Kiro. Ma'am, ano po ang ginagawa niyo rito? Busy po kasi si Sir Kiro. Sabi ng kasambahay. Alam nito na aawayin na naman ni Alicia ang amo dahil ilang beses na niyang nakita ang dalawa na nagbabangayan. Madalas, wala pa naman ang mga magulang nila dahil may kanya-kanya itong business trips kaya mas madalas ang pagbabangayan ng dalawa. Sobrang aga pa. Ano na naman ang pakay mo sa akin? Bungad na sabi naman ni Kiro habang pababa ng hagdan mula sa second floor ng mansyon kung nasaan ang kwarto niya. Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin yan? Bakit mo sinuntok si River? Nababaliw ka na ba? Galit na sambit ni Alicia. Yung River ba? Mas makapal pa ang mukha nun kaysa sa akin.
Nang bastusan naman siya ng babae na classmate ko pa. Walang ganang sabi ni Kiro at naglakad papasok sa kusina nila. Anong ulam, Manang? Tanong ni Kiro sa kasambahay. Dali-dali namang tinungo ng kasambahay ang kusina para mapagsilbihan ng amo. Anong sabi mo? Pasigaw na namang sambit ni Alicia at sinundan si Kiro sa kusina. Bingi ka ba? Umalis ka nga rito. Hindi ka naman welcome dito. Mas lalo namang nagalit si Alicia sa narinig niya mula kay Kiro. Ang kapal ng pagmumukha mo! Kapag nakita kita ulit sa school na binubugbog ang manliligaw ko, ako mismo ang bubugbog sa'yo. Okay, hihintayin ko yan. Pilyong sabi ni Kiro. Napasigaw si Alicia sa galit at nagmamaktol na naglakad papalabas ng mansyon ni Kiro. Inis na inis siyang nagtungo sa kotse niya. Parehas silang 4th year college graduating ni Kiro, pero magkaiba ng kurso. Magkatulad din sila ng paaralan na pinapasukan, kaya madalas nilang makita ang isa't isa. Kinaiinisan nila ang isa't isa, pero mas malaki ang inis ni Alicia kay Kiro. Hindi niya alam, pero kumukulo talaga ang dugo niya sa binata. Makalipas ang 1 taon, mas lalo kang gumanda, iha. Hindi ka na sana nag-abala pa. May ngiting sabi ni Rochelle kay Alicia. Kauuwi lang ni Alicia mula sa ibang bansa at dinalhan niya kaagad ng pasalubong ang tita Rochelle niya at ang asawa nito. Nasa opisina sila ni Kiro dahil dito gustong makipagkita ni Rochelle. No worries tita. Alam niyo namang hindi ko kayo basta-basta makakalimutan sa maraming bagay. May ngiting sabi rin ni Alicia. Si Kiro naman ay tahimik lang sa office desk habang may tinitingnang papeles. Hindi sila nag-uusap ni Alicia dahil wala rin naman silang masabi sa isa't isa. O siya, makakahintay ka ba saglit? Pupuntahan ko muna si Kaiser sa meeting nila at babalik ako rito para sabay na tayo mag-shopping. Excited na sabi ni Rochelle. Sige tita, no problem. Magalang na sabi naman ni Alicia. Si Kaiser, ang dad ni Kiro. Umalis si Rochelle sa opisina ni Kiro, habang si Alicia naman ay tahimik lang na inikot ang paningin sa paligid. Napunta ang tingin niya sa isang may kiliitang box na nasa harapan niya. Tiningnan niya iyon at binuksan. Nagliwanag ang mata ni Alicia nang makakita ng chocolate sa loob. Kung gusto mong pang mabuhay, huwag mong kainin yan dahil may halong peanut ang chocolate na yan. Napatingin naman si Alicia sa nagsalita at nakitang nakatuon pa rin si Kiro sa ginagawa nito. Binaba ni Alicia ang box sa dati nitong lagayan, saka isinara. Ikakasaya mo nga yun. Bakit mo ko naisipang pigilan? Taas kilay na tanong ni Alicia. Tiningnan naman siya saglit ni Kiro, saka binalik ang atensyon sa papeles na hawak niya. Ayoko naman na dito ka mawalan ng buhay sa sarili kong opisina. Magkakalat ka lang. Umiba naman ang ekspresyon sa mukha ni Alicia dahil sa narinig niya. Kahit kailan talaga ay hindi pa rin ito nagbabago. Hindi pa rin sila nagbabagong dalawa. Galit pa rin sila sa isa't isa sa di malamang dahilan. Wala ka talagang puso. Akala mo naman kung sinong gwapo. Bulong ni Alicia, sabay irap. Pakisabi na lang kay tita na sa baba ako maghihintay. Wala kang choice kundi sundin ako. Baka mapalayas ka sa inyo. Dagdag ni Alicia, sabay tayo at naglakad papunta sa pinto. Huwag ka nang babalik sa opisina ko. Sabi naman ni Kiro. Che! Sigaw ni Alicia, saka lumabas ng pinto at malakas itong isinara. Mabilis siyang naglakad papalayo sa opisina ni Kiro dahil kaunting inis niya pa rito ay baka mabugbog na niya talaga ito. Kinabukasan,
Bigyan niyo lang kami ng apo at ako mismo ang gagastos sa divorce niyo. May diin na sabi ng dad ni Alicia. Ano? Imposible ang gusto ninyong mangyari. Ni hindi nga namin mag-holding hands dahil nakakadiri ang lalaking yan. Tapos, anak? Pasigaw na sabi ni Alicia, sabay turo kay Kiro. Huminahon ka, Alicia. Nakaplano na ang lahat sa inyo ni Kiro. Yun lang ang tanging paraan kung gusto niyo talagang maghiwalay. Mahinahong sabi naman ng dad ni Kiro. Napahilamos naman si Kiro habang nakikinig sa usapan. Hindi niyo na sana kami pinilit sa umpisa pa lang. Illegal ang ginawa niyong pagkuha ng fingerprints namin para malagay sa marriage contract. May inis naman na sabi ni Kiro. Kasalanan mo to eh. Kung mabilis ka sana nagising, ay wala tayo ngayon sa sitwasyon natin ngayon. Ano na lang sasabihin ng boyfriend ko? Galit na sabi ni Alicia kay Kiro. Bakit kasalanan ko? Ako lang ba talagang mahimbing na natutulog dito? Ang lakas ng tama mo ah. Turo ni Kiro kay Alicia. Akmang susuguri na sana ni Alicia si Kiro nang awatin sila ng mga mom nila. Nagpapigil ang dalawa pero sinamaan nila ng tingin ang isa't isa. Tumayo si Alicia at padabog na tinungo ang likuran ng bahay nila kung saan may swimming pool. Umupo siya sa isang upuan at napahilamos sa mga nangyayari. Kababalik ko lang ng bansa tapos ito agad ang sasalubong sa akin? Pinagtitripan ba ako ng mundo? May inis na bulong ni Alicia. Hahanap ako ng mga taong mapagkakatiwalaan at makakatulong sa sitwasyon natin. Napalingon si Alicia sa kinaroroonan ng boses na nagsalita at nakita si Kiro. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Kahit mag-suicide pa ako para mas walang bisa ang marriage contract na may fingerprint ko, gagawin ko. Tayong dalawang kumilos dahil hindi na tayo bata. Kailangan na magising na ang mga magulang natin sa kahibangan nila. May diin na sabi naman ni Alicia. Tiningnan lang siya ni Kiro ng ilang segundo bago ito tumalikod at naglakad paalis. Napabuntong hininga na lang si Alicia habang nakatingin sa harap niya. Tumunog ang cellphone niya sa bulsa niya. May tumawag kaya sinagot niya naman ito. Babe, nasan ka? Nasa labas ako ng bahay niyo. Bungad ng nasa kabilang linya. Dahilan para mapatayo si Alicia mula sa pagkakaupo. Nasa loob lang ako, babe. Wait, lalabas ako. Sabi naman ni Alicia, saka binaba ang tawag. At mabilis na nagtungo papunta sa labasan ng mansyon. Nahagilap naman ng mata niya si Kiro na simpleng nakaupo sa couch nila sa sala. Siya lang mag-isa at wala na ang mga magulang nila. Anong ginagawa mo pa rito? Umalis ka na. Mas lalong hindi ka welcome rito sa pamamahay namin. Pagtataboy ni Alicia. May hinihintay ako. Sabi naman ni Kiro. Bago pa nakapagsalita si Alicia, ay may narinig siyang pamilyar na boses. Kiro, it's been a long time. Hello babe, ready ka na ba sa dinner natin? May ngiting bungad na sabi ng boyfriend ni Alicia pagkapasok sa loob ng bahay. Sabay halik sa pisngi ni Alicia. Pinagbuksan siya ng gate ng kasambahay dahil kilala na siya nito. Matagal na rin sila ni Alicia na magkasintahan. Tumayo si Kiro at tinungo si River. May inabot siyang envelope rito na kinuha rin naman ni River. Hindi na nagpaalam si Kiro at umalis na sa bahay ni Alicia. Nalilito namang tiningnan ni Alicia ang kasintahan na si River. Partners ang kumpanya namin. Hindi niya ba sinabi? Ano? Kailan pa? Bakit ngayon mo lang sinabi? Pabalik na tanong ni Alicia.
Hinawakan naman ni River ang kamay ni Alicia. Ano naman kung sasabihin ko pa? Bakit parang inis na inis ka ngayon? May nangyari ba? May pag-aalalang tanong ni River. Alam ni River ang tungkol sa sitwasyon ni na Alicia at Kiro dahil nagsabi si Alicia ng lahat ng tungkol sa buhay niya. Ganoon niya kamahal si River. Mabait at matalino naman talagang binata ang kasintahan niya. I'm fine. May kaunting problema lang. Pero mahanapan ko yun ng paraan. Saka ko nalang sasabihin kapag naayos na. May ngiting sabi naman ni Alicia na tinunguan naman ni River. Napagdesisyon na ng dalawa na lumakad na sa restaurant na pinareserve ni River exclusively para sa kanilang dalawa. Sa isang malayang gabi, sa ilalim ng mga kumikinang na ilaw ng kanilang paboritong restaurant, ang mga kandila ay nagbibigay liwanag sa romantikong terasa ng restaurant. May malalambing na tugtog na nagmumula sa isang live na banda. Makikita sina Alicia at River na pumapasok sa restaurant. May mga ngiti sa kanilang mga mukha. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Salamat at mas ginawa mong mas espesyal pa ang gabi na to, babe. May lambing na sabi ni Alicia. Wala kang katulad, babe. Nagbibigay ka ng kasiyahan sa buhay ko. Kaya deserve mo lahat ng gusto mo. Saka ilang months na tayong hindi nagkikita dahil nasa abroad ka. Namiss talaga kita. Sabi naman ni River. Pinagtambal ng waiter ang kanilang mesa at binigyan sila ng menu. Habang tinitingnan nila ito, naghahabulan ang mga kwento nila. Feeling ko, ito ang pinaka-the best na celebration ng anniversary natin. Masayang sabi ni Alicia. Mas magiging mas the best ang mga susunod pa. May malaking ngiti na sabi ni Kiro. Unti-unti namang nawawala ang ngiti sa labi ni Alicia dahil naalala na naman niya nakasal siya sa papel ni Kiro. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin kay River. Natatakot siya na baka magalit ito at hiwalayan siya. Napailing-iling si Alicia at inalis ang mga negatibong bagay sa isip niya. Nang dumating ang pagkain, nagdiriwang sila ng masarap na mga putahing Pinoy. Nagtatawanan sila habang kumakain at nagbibigay ng mga regalo. Etong regalo ko para sa'yo, babe. Inabot ni Alicia ang isang may kaliitang box, saka pinabuksan ito kay River. Nagliwanag naman ang mga mata ni River nang makakita ng relo na kumikinang pa dahil sa may mga diamonds ito. Isang mamahaling customized watch. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko, babe. Thank you so much. May sinseridad na sabi ni River at hinawakan ang kamay ni Alicia. I also have something for you. Sabi ni River, saka tumayo. May kinuha siya mula sa waiter na isang napakalaking bouquet ng roses. Nasa 100 roses ang bilang ng nasa bouquet. Bumalik si River sa kinaroroonan ni Alicia. Pinatayo niya si Alicia at pinalayo kaunti sa table nila. Kulang pa ang bilang ng roses na ito para ma-express ko ang pagmamahal ko sa iyo, Alicia. Dahan-dahan namang inabot ni Alicia ang bouquet na may malaking ngiti sa labi. Masayang-masaya siya sa pinapakitang effort ng boyfriend niya. Ilang sandali lang ay laking gulat ni Alicia nang biglang lumuhod si River sa harap niya. Alicia, 2 years na tayo nagmamahalan at gusto ko na gawing panghabang buhay ang pagmamahalang iyon. Ikaw ang nakikita ko na makakasama ko sa hinaharap. Will you marry me? Hindi makapaniwala si Alicia sa nangyayari. Nalilito siya dahil gumugulo na naman sa isip niya ang tungkol sa forced marriage niya kay Kiro. Walang kaalam-alam si River at hindi rin siya handa na magsabi. At mas lalo naman hindi niya kayang tanggihan ang proposal nito. Yes, I will marry you. Tumutulo ang luha na sabi ni Alicia. Hindi na niya inisip ang mga posibilidad
Ang tanging nasa isip niya lang ay ang sagot niya sa mga oras na iyon. Isinuot ni River ang singsing sa kamay ni Alicia at hinalikan ito sa labi. Ang mga taong nasa loob ng restaurant na staff ay nagpalakpakan at masaya sa naging successful na proposal ng client nila. Naging maganda at masaya ang gabing iyon para sa dalawang magkasintahan. Kinabukasan, pababa ng hagdan si Alicia mula sa second floor ng bahay. Wala ang mga magulang niya dahil busy na busy ito sa business ng pamilya nila na mamanahin niya sa tamang panahon. Kababalik lang ni Alicia sa bansa kaya hindi muna siya pinatrabaho sa kumpanya nila. Kiro? Ano na naman ang ginagawa mo rito? Inis sa tanong ni Alicia nang mabulaga kay Kiro na nakatayo sa gitna ng living room habang nakatingin sa kanya. Ang creepy mo naman. Nandito ka ba para patayin ako? Dagdag ni Alicia. Sa France ang forced marriage contract na ginawa nila. Muntik namang mahulog si Alicia sa hagdan dahil sa sinabi ni Kiro. Dali-dali siyang lumapit kay Kiro dahil baka mali lang ang narinig niya. Ano? Anong France? Kailangan natin na sa France mag-asikaso ng papeles para sa divorce. Seryosong sabi ni Kiro. Napapuntong hininga naman si Alicia. Pwede bang ikaw na lang pumunta? O kaya mag-utos sila ng mapagkakatiwalaan na tao. Tapos kapag kailangan talaga ng presence natin, saka na lang tayo pupunta ron. Nakaramdam ng gutom si Alicia. Hindi pa siya kumakain ng breakfast, kaya naglakad siya papunta sa kusina. Wala ang kasambahay nila dahil namadengke ito. May pagkain naman na nasa refrigerator. Iyon nga ang gagawin. At gagawin natin yun na walang pag-iingay. Dahil kapag nalaman na naman nila Dad at Tito, hahabulin na naman nila tayo. Sabi ni Kiro. Habang kumukuha ng pagkain, ay napatingin naman si Alicia sa kamay niya kung saan suot-suot niya ang proposal ring mula kay River. Hindi pa alam ng mga magulang niya ang tungkol sa engagement niya kay River. Iniisip ko na kapag naging successful tayo sa sinasabi mo, titigilan na kaya nila tayo? Tanong ni Alicia. Hindi natin malalaman kapag hindi natin nagawa yun. Napabuntong hininga si Alicia habang nagiinit ng pagkain. Katahimikan ang namayani sa kanila ni Kiro. Engaged ka na pala. Congrats. Bati ni Kiro. Hindi alam ni Alicia kung sincere ba si Kiro sa congrats nito o sarkastiko ito. Gusto nila na magkaroon ng apo. What if mag-surrogate tayo? Nilingon ni Alicia si Kiro na nakaupo sa upuan sa kusina. Umupo rin si Alicia sa tapat ni Kiro at nagsimulang kumain. Gusto mong magkaroon ng anak sa akin? Paano si River? Siyempre ayoko magkaroon ng anak sa'yo. Hindi naman tayo magkasundo. Hindi ko rin alam kung sasang-ayon ba si River doon, lalo na't engaged na kami. Pabulong na sabi ni Alicia habang sumusubo ng pagkain. Subukan mo kaya siyang kausapin. Baka pumayag. Titingnan ko rin kung anong mas magandang solusyon sa dalawa. Alis na ako. Hindi na nagsalita si Alicia nang tumayo si Kiro at umalis na nga. Ito ang unang beses na nag-usap sila na walang sigawan at inisan. Seryoso na rin kasi ang nangyayari. Hindi nila kailangang pataasin ang pride nila sa sitwasyon nila ngayon. Napanguso naman si Alicia sa naiisip niya. Surrogate? Pwede naman yun pero kanino naman mapupuntang bata? Tanong ni Alicia sa kawalan. Anong surrogate? Gagawin mo yun? Pumasok naman sa kusina na may dalang mga pinamili ang kasambahay ni na Alicia. Naging ikalawang nanay na ni Alicia si Manang Julie dahil ito ang nag-alaga sa kanya mula noong bata pa siya. Gusto niya na mamatdad ng apo mula sa amin ni Kiro. Pwede namang idaan sa surrogate, Manang, para matapos ng kahibangan nila.
Walang ganang sabi ni Alicia. Sure ka ba sa desisyon na yan? Siguraduhin mo lang na handa ka sa mga posibleng mangyari. Isa pa, kahit surrogate process yan, magiging ina ka. Kaya mo na ba yun? Hindi naman umimik si Alicia sa sinabi ni Manang Julie. Alam na ba yan ni Raver? Tanong ulit nito. Umiling-iling naman si Alicia. Engaged na kami, Manang. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala naman akong ginagawang mali para parusahan ako ng ganito ng mga magulang ko. Halos mangiyak-ngiyak na sambit ni Alicia. Ginulo naman ni Manang Julie ang buhok ni Alicia. Nasa iyo pa rin ang huling desisyon, Alicia. Piliin mo ang desisyon na makakabuti sa'yo at makakasaya mo. Susuportahan kita sa abot ng aking makakaya. May lambing na sabi ni Manang Julie. Ngumiti naman si Alicia at tumango. Unti-unti namang nabuhayan ang loob niya sa binitawang salita ni Manang Julie. Matapos kumain ng breakfast, ay inihanda ni Alicia ang sarili para dalawin si Raver sa kumpanya nito. Iso-surprise niya ang kasintahan. Dahan-dahang naglakad si Alicia habang tinatahak ang hallway papunta sa kinaroroonan ng opisina ni Raver. May hawak-hawak siyang pagkain at cake dahil gusto niyang isurprise si Raver na sabay silang kumain ng lunch. Narating din ni Alicia ang pinto ng opisina at dahan-dahan itong binuksan. Nanigas naman agad si Alicia sa bumungad sa kanya. Nakaupo si Raver sa office desk niya habang may nakapatong namang babae sa hita nito. Naghahalikan pa ang mga ito. Naikuyom ni Alicia ang kamay niya at mabilis na nabitawan ang dala niyang pagkain. Mga walang hiya! Akala ko'y nagbago ka na, pero tarantado ka pa rin talaga! Sigaw ni Alicia. Gulat na gulat naman si Raver, dahilan para maitulak niya ang babaeng nakapatong sa kanya. Mabilis niyang nilapitan si Alicia, na galit na galit. Babe, nagkakamali ka ng iniisip. Siya ang lumapit sa akin. Pagdadahilan ni Raver. Isang malutong na sampal naman ang natanggap ng pisngi ni Raver mula kay Alicia. Pinatawad kita ng 2 beses. Tapos, dadagdagan mo na naman ngayon, ha? Mabuti na lang talaga at hindi ko binigay sa'yo lahat-lahat. Ang kapal na mukha mo. Singhal ni Alicia. Mabilis niyang hinugot ang singsing mula sa kamay niya at hinagis yon kay Raver. Lahat ng kung anong meron sa atin, wala na. Ikaw mismo ang gumawa ng paraan para mangyari to. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin, Raver. May diin na sabi ni Alicia. Tumalikod siya at mabilis na naglakad papalabas ng opisina. Hindi niya hinayaan na habulin siya ni Raver hanggang sa makalabas na siya ng kumpanya nito. Nasasaktan siya pero walang lumalabas na luha sa mga mata niya. Minahal niya si Raver pero bakit hindi siya umiiyak? Mabilis na tinungo ni Alicia ang sasakyan niya at binaandar ito papunta sa kung saan. Ilang sandali lang ay dinala naman siya ng kotse niya sa isang park. Hindi niya alam kung bakit siya roon huminto pero pinark niya ang kotse at bumaba roon. Walang tao sa park at wala ring kahit isang bata dahil siguro may pasok kaya wala pa masyadong bata. 10:00 pa lang ng umaga. Umupo si Alicia sa isang swing at tinakpan ang mukha niya gamit ang mga kamay niya. Ilang sandali lang ay hagulgol niya ang maririnig sa buong swing. Bakit ba ako pinaparusahan ng ganito? Umiiyak na sambit ni Alicia. Akala ko ba matapang ka? Bakit ka umiiyak dyan? Rinig na pamilyar na boses ni Alicia mula sa kung sino.
Bakit sa lahat ng pwedeng kumausap sa akin sa ganitong sitwasyon ay kaaway ko pang pinadala mo, Lord? Wala na bang iba? Pabulong na tanong ni Alicia. Pinahira naman ni Alicia ang luha sa mukha at tiningnan ang katabi niyang swing. Nakita niya naman roon si Kiro na nagduduyan habang nakatingin sa makulimlim na kalangitan. Ano na naman bang ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? May inis sa tanong ni Alicia kay Kiro. Bakit naman kita susundan? Napadaan lang ako at nakita kitang umiiyak na parang bata rito. Sabi naman ni Kiro. Hindi naman nagsalita pa si Alicia dahil ayaw niya ng away, lalo na sa sitwasyon niya. Nag-e-emote siya tapos sisirain lang ni Kiro. Hindi siya makakapayag doon. Ilang segundo ang lumipas ay nakita niya namang tumayo si Kiro at pumunta sa unahan kung saan may nagbebenta ng ice cream. Napanguso si Alicia, sabay irap dahil kakain si Kiro at sigurado siyang hindi siya nito bibilhan. Ay, buhay. Hindi naman siguro ako naging masyadong masama para maranasan ng ganitong bagay. Alam kong may mas nagdurusa pa kaysa sa akin ngayon, pero napaka-unfair naman. Sabi ni Alicia habang nakatingin sa kalangitan. Napasimangot naman siya nang tumambad sa paningin niya si Kiro. Mukha kang batang ligaw sa pinagsasabi mo. Sabi naman ni Kiro, sabay abot ng ice cream kay Alicia. Tiningnan naman ni Alicia ang kamay ni Kiro na may chocolate ice cream. Titingnan mo ako mismo ang papakain sa'yo niyan. Kinuha naman ni Alicia ang ice cream matapos iyon sabihin ni Kiro. Paano mo nalaman na gusto ko ng ice cream? Tanong ni Alicia. Paanong hindi? Iiniyakan mo yun noon at ako pang sinisi mo. Hindi na nagsalita si Alicia at kinain na lang ang ice cream dahil libre naman, kaya ba't siya tatanggi? Sinabihan na kita noon tungkol kay River, hindi ka nakikinig sa akin. Biglang sira ni Kiro sa katahimikan nilang dalawa. Bakit naman ako makikinig sa'yo? Hindi ba't magkaaway tayo? Sa kapakailan mo ba kung nasaktan ako? Dapat masaya ka sa nangyayari sa akin. Tama ka naman. Hindi naman makapaniwalang nilingon ni Alicia si Kiro na nakaupo ulit sa swing sa tabi niya. Kahit kailan talaga ay nagagawa nitong inisin siya sa kakaunting salita lang. Ano nang balak mo? Tanong ni Kiro at tiningnan din siya. Nagtagpo ang mga mata nila, dahilan para umiwas si Alicia. Ipagpatuloy natin ang surrogate na plano. Mas mabibigay ko ang atensyon ko roon at hindi ako magmumukmok. Sagot naman ni Alicia. Sige, ako ang mag-aasikaso ng bagay na yan. Babalitaan na lang kita. Teka, hindi ka ba tutol? Hindi ka ba nandidiri na magkaroon ng anak sa akin? Hindi. Surrogate naman ang papasukin. Hindi naman natin gagawin ang tradisyonal na proseso ng pagbubuntis. Napahawak naman si Alicia sa katawan niya at biglang kinalibutan sa sinabi ni Kiro. Ang bantot naman kapag ganoon. Sige na, yun na yun. Tumayo naman si Kiro at bago siya umalis ay nag-iwan naman siya ng mga salitang nagpakulo ng dugo ni Alicia. Sige, alis na ako. Ingat ka, tanga ka pa naman. Kumuha ng maliit na bato si Alicia at binato kay Kiro. Hindi ito natamaan at straight lang na naglakad papunta sa kotse nito. Napatili naman ng mahina si Alicia dahil sa nangyari. Hindi niya talaga nakikita ang sarili na makasundo si Kiro sa anumang bagay. Kinabukasan, ano bang kailangan niyo sa akin at pilit niyo akong pinapapunta dito sa office ni Kiro? Nakaupo siya sa couch kasama ang dad and mom niya at ang parents ni Kiro, habang si Kiro ay nasa office chair niya nakaupo. Alam mo naman na cars ang binibenta ng kumpanya namin, Iha. Gusto sana namin na ikaw maging test driver ng mga bagong labas na kotse. Hindi ba't mechanical engineer ang natapos mo?
Nag-aral ka pa sa States, kaya alam ko matutulungan mo kami. Mahabang sabi ni Rochelle na mom ni Kiro. Make it straight to the point, tita. Gusto niyo lang kami ni Kiro na paglapitin sa isa't isa, knowing na galing ako ng breakup. Walang chance sa amin ni Kiro. May respeto pa rin naman ako sa inyo, kaya hindi ko tatanggihan ang offer niyo. Sabi naman ni Alicia. Nakahinga naman ng maluwag ang mga tao sa paligid niya dahil sa huling sinabi niya. Nasa tabi mo ako palagi, doing test driving. Singit naman ni Kiro. Mabuti yun, para kapag nadisgrasya, dalawa tayo. Sarkastiko namang sabi ni Alicia. Huwag ka namang ganyan, Alicia. Gusto talaga namin na magkasundo kayo ni Kiro. Ano ba ang rason at galit na galit kayo sa isa't isa? Tanong ng dad ni Kiro. Malalaki na sila, kaya magbabago rin yan. Hayaan muna natin sila, lalo na't kababalik pala ng anak namin mula sa abroad. Sabi naman ng dad ni Alicia. At kagagaling lang din mula sa heartbreak. Dagdag ni Alicia. Hinawakan ng mom niya ang kamay niya. Nalulungkot kami sa nangyayari sa'yo at makakatulong to para maibaling mo sa ibang bagay ang atensyon mo. May lambing na sabi nito. Napabuntong hininga na lang si Alicia. Speaking of maibaling sa ibang bagay ang atensyon, kumusta na kaya ang surrogate na inaasikaso ni Kiro? Hindi pa nila ito sinasabi sa mga magulang nila. Hello, yes. Pupunta na ako. Mayroon na. Dadalhin ko siya. Napunta ang atensyon ng lahat kay Kiro nang may kausap ito sa cellphone. Ilang sandali lang ay binabari nito ang tawag, saka tiningnan si Alicia. Maiti-test drive na sasakyan. Sumama ka sa akin. Seryosong sabi ni Kiro. Tumayo naman si Alicia at mabilis na sumunod kay Kiro palabas ng opisina dahil ayaw na niya nakulitin pa ng mga magulang nila. Hindi naman nagkwentuhan sina Alicia at Kiro habang papunta sa location kung saan may malaking area para sa test driving. Hindi ba natin sasabihin sa kanilang tungkol sa surrogate? Tanong ni Alicia nang makarating sila sa location. Ikaw ang bahala. Napailing-iling naman si Alicia sa maikling sagot ni Kiro. Ayaw niya na patulan na naman ito kaya sumakay siya sa kotseng tinuro ng staff ni Kiro na iti-test drive. Nakasunod naman agad sa kanya si Kiro sa loob ng kotse. Pinaandar ni Alicia ang kotse ng mabilis. Mas mabilis pa sa pagdadrive ni Kiro o sa kahit na sino. Ang malala pa ay umalis si Alicia sa driving location at sa ibang location sila napadpad. May map naman na makikita sa mismong kotse dahil latest ang kotse at mukhang high-tech nga rin ito. Nasaan tayo? Tanong ni Kiro na parang masusuka pero hindi niya pinahalata kay Alicia. Siguradong pagtatawanan siya nito kung sakali. Hindi sumagot si Alicia at lumabas diretsyo ng kotse. Nagtataka man ay sumunod din si Kiro na lumabas. Paglabas ni Kiro ay bumungad sa kanya ang napakagandang dagat. Malapit na rin na lumubog ang araw at talagang mas magiging maganda itong tingnan. Nakita ni Kiro na naglakad si Alicia papunta sa dalampasigan. Medyo malayo ang lalakarin na buhangin pero alam ni Kiro na kahit tawagin niya ng paulit-ulit si Alicia ay hindi siya nito papansinin. Sumunod na lang na naglakad si Kiro kay Alicia habang iniikot ang tingin sa paligid. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Kiro nang makalapit kay Alicia. Nanatili ang tingin ni Alicia sa dagat sa harapan niya. Wala lang. Kung gusto mong umuwi, umuwi ka. Sagot naman ni Alicia. Katahimikan ang namayani sa pagitan nila nang wala nang magsalita sa kanila. Parehas silang nakatanaw sa umaalon na dagat at tahimik na kapaligiran. Ang araw ay unti-unti na rin na bumababa.
Ano kaya mangyayari bukas at sa mga sumunod pa na bukas? Tanong ni Alicia sa kawalan. Walang nakakaalam sa sagot ng tanong na yan. Hindi ko nga nakita noon na magiging magkaaway kami ng matalik kong kaibigan. Kaibigan? May naging kaibigan ka pala? Natatawang tanong ulit ni Alicia. Oo, si Raver. Natahimik naman si Alicia nang marinig ang sagot ni Kiro. Bakit naman kayo nag-away? Anong dahilan? Hindi na sinagot ni Kiro ang tanong na iyon. Hindi ka pa uuwi. Sa kotse lang ako maghihintay. Pag-iiba ni Kiro. Akmang tatalikod na sana si Kiro para umalis nang hawakan ni Alicia ang braso niya. Dito ka muna. Magandang sunset dito. Uuwi tayo kapag lumubog na ng tuluyan ng araw. Sabi ni Alicia. Napangiti naman ng lihim si Alicia nang sumunod si Kiro sa kanya. Nanatili silang nakatayo sa tabing dagat habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Lumipas ang mga araw at naging maayos naman ang pagiging taxi driver ni Alicia sa kumpanya ni Kiro. Ang business naman ng mga magulang niya ay unti-unti na rin niyang natututunan dahil ang business ng mga magulang niya ay gumagawa ng parts ng transportation, which is partner din ng kumpanya ni Kiro. The process is successful. Congratulations! The surrogate mother is positive pregnant. Masayang sabi ng doktor. Talaga po? Maraming salamat po sa magandang balita, Dok. Sabi naman ni Alicia. Nakahanap sila ng tamang-tama na surrogate mother at naasikaso na rin ang lahat ng dapat na asikasuhin. So, gusto mo ba ng supplements para mag-produce ng milk ang breast mo? Sa ganoon ay pwede kang mag-breastfeed sa anak ninyo. Suwestyon ng doktor. Nagkatingin na naman si Alicia at Kiro. Mukhang wala namang masabi si Kiro, kaya si Alicia na ang sumagot. Sige po, Dok. Sigurado ka ba? Tanong ni Kiro. Tango naman ang tanging sagot ni Alicia sa tanong ni Kiro. Sa loob-loob ni Alicia ay excited siya sa bagong dadating na baby sa buhay niya. Hindi pa nila sinabi sa mga magulang nila dahil alam nila pareho na mangungulit ito at baka magkagulo pa dahil sa excited ang mga ito. Niresetahan si Alicia ng doktor at nagpayo ng mga hindi dapat at dapat na gawin. Natapos din sila sa konsulta nila sa doktor at napagpasyahan na umuwi na. Tumutulong na rin si Alicia sa pag-aasikaso sa surrogate mother na nakilala nila. Binigay nila lahat ng mga kailangan nila mula sa bahay, driver at yaya hanggang sa pangangailangan nito sa pagbubuntis. Kanya-kanya namang umuwi si Alicia at Kiro sa kanilang mga bahay pagkatapos ng konsulta. Nanatili na magkabangayan si Alicia at Kiro sa mga sumunod na araw na naging linggo at naging buwan. Sumapit ang 8 buwan at nagiging masaya na ang mga magulang nila dahil akala ng mga ito ay hindi na babalaki ng mga anak nila na isawalang bahala ang kasal. Ma'am, iniimbitahan po kayo ng kumpanya sa gaganapin na party sa Hainan Resort Alona Beach, Bohol. Bukas po. Bungad ng isang staff ni Kiro nang makababa si Alicia ng kotse galing sa test driving. Tomorrow, may meeting kasi ako sa kumpanya namin. Baka mag-iba po ang isip niyo kung sakali, ma'am. Gusto ko rin namin na nandoon dahil ang laki ng naitulong mo sa kumpanya. Nag-isip saglit si Alicia bago tinanggap ang invitation card na inabot ng staff. Nagpasalamat ang staff at bumalik din ito sa trabaho. Tiningnan naman ni Alicia ang invitation card. Nagpaalam si Alicia na uuwi na dahil tapos na ang trabaho niya. Dumiretso siya sa bahay nila. Welcome back, anak. How was your work? Bungad na sabi ng mom ni Alicia at niyakap pa siya. Nitong mga nakaraang buwan ay mas nagiging malapit ang mga magulang niya sa kanya
na hinayaan lang din naman niya. Nabalitaan ko na may party kay bukas. Ako na mag-aasikaso ng kumpanya para ma-enjoy mo naman ang ginagawa mo. Sabi naman ng dad ni Alicia na nagkakape sa sala. Talaga? Sige, maghahanda na ako para bukas. Sabi naman ni Alicia. Walang ka-excite-excite ang salita niya. Ayaw niya rin na makapagtalo pa dahil sawang-sawa na siya sa pakikipagtalo, lalo na at nagbabangayan pa rin sila ni Kiro hanggang ngayon. Sige anak, kapag kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang ako. May lambing na sabi ng mom ni Alicia. Tumango lang si Alicia, saka tinungo ang kwarto niya. Pagpasok niya sa loob ng kwarto, ay mabilis siyang humiga sa kama at napatingin sa kisame. 8 months nang lumipas. 1 buwan na lang at isisilang ng anak namin ni Kiro. Ano kayang susunod na mangyayari pagkatapos nun? Tanong ni Alicia. Napapikit sa Alicia at hindi na malayang hinila na pala siya ng antok. Kinabukasan, maagang nagising si Alicia dahil sa sinag ng araw na nagmumula sa labas ng bintana ng kwarto niya. Bumangon siya at bumaba ng sala. Magandang umaga, Alicia. Ako nga pala si Chelsea, ang sekretary ni Mr. Kiro. Nandito kami para sabay tayong pumunta sa resort. Napahinto si Alicia nang makababa ng hagdan at napatingin sa babaeng bumungad sa kanya. Mukhang magkaedad lang sila. Maganda ito at mukhang mabait naman kung titingnan. Nilingon naman ni Alicia ang tingin sa banda kung nasaan ang couch nila at nakitang komportableng-komportable na nakaupo roon si Kiro. Susunod na lang ako. Mauna na kayo. Tanging sabi lang ni Alicia. Mag-aayos ka pa ba? Tutulungan kita sa kahit ano. Huwag ka mag-alala. Hindi ka maiinis sa akin. Sabi ni Chelsea. Hindi talaga maiinis si Alicia dahil babaeng-babae ang boses nito. Mahinhin pa at mukhang hindi ito sumisigaw. Bigyan niyo na lang ako ng 10 minutes. Sabi ni Alicia na mabilis namang tinanguan ni Chelsea. Tinungo ni Alicia ang kusina at tamang-tama dahil nandoon si Manang Julie. Manang, pakipak mo ako ng breakfast. Kakainin ko sa biyahe. Salamat. Tinungo agad ni Alicia ang kwarto at mabilis na naghilamos, saka nagbihis ng damit. Natapos din siya bago mag 10 minutes. Ano to? Taas kilay na tanong ni Alicia nang abutan siya ng susi ng kotse ni Kiro. Ako nang magmamaneho. Akmang kukunin ni Chelsea ang susi nang inalayo iyon ni Alicia dahil mukhang hindi sanay magmaneho si Chelsea, lalo na at malayo pa naman ang biyahe nila. Ako na. Sabi ni Alicia at tiningnan ng masama si Kiro dahil hindi man lang ito nagsalita mula pa kanina. May dala akong foods tsaka sweets. Baka may magustuhan ka doon, Alicia. Ayos lang ba na maging friendly ako sa'yo? Tinanguan naman ni Alicia si Chelsea dahil nakikita niyang hindi naman ito palaaway. Naniniwala naman si Alicia sa instinct niya, lalo na at parati itong nagiging tama. Sumakay sila ng kotse. Si Alicia ang driver. Nasa front seat si Chelsea at nasa backseat naman si Kiro. Nagsimula ng paandarin ni Alicia ang kotse. Tinutulungan din siya ni Chelsea na kainin ang breakfast na dala niya sa biyahe mula kay Manang Julie. Si Kiro naman ay tahimik lang na nakatingin sa dalawa. Hindi ka ba sinisigawan ng minamaltrato ng boss mo? Kapag oo ang sagot mo, kukunin ka agad kita para sa kumpanya namin. Mas lalakihin ko ang sweldo mo. Sabi ni Alicia habang sumusubo ng sandwich na may lamang egg and bacon. Hindi naman. Mabait naman si Sir Kiro sa akin. Nagkakasundo nga kami madalas. Nasabi niya rin na madalas kayong mag-away. Kaya akala ko ay palaaway ka. Kasi mabait naman si Sir Kiro talaga. Sabi ni Chelsea. Mabait?
Oo nga, mabait naman siya sa iba, pero hindi sa akin. Don't worry, mabait din ako sa iba, except sa kanya. Patawa-tawa na sabi ni Alicia. Baka nakakalimutan niyo na nandito lang ako sa likod. Biglang sambit ni Kiro. Mas lalo namang natawa si Alicia at si Chelsea at tinikom agad ang bibig. Deserve mo namang marinig yun eh. Tumatawa pa rin na sabi ni Alicia. Kung sipain kaya kita palabas ng kotse, mas deserve mo yata yun eh. Sarkastikong sabi ni Kiro. Subukan mo para mag-abot-abot tayong tatlo sa kung saan man to aabot. Napalunok naman si Chelsea dahil nagsimula na ang bangayan ng dalawa. Pwede bang kuminahan muna kayo? May foods ako rito. Anong gusto nyo? Halos pabulong na sabi ni Chelsea. Tumahimik ka nga. Tinatakot mo na si Chelsea. Kahit saan talaga, wala kang pinipiling lugar. Makasagutan lang ako. Seryosong sabi ni Kiro. Aba, ang kapal naman yata ng apog mo. Ang kapal-kapal talaga. Inis na singhal ni Alicia. Hinawakan naman ni Chelsea ang braso niya. Gusto mo ba itong dairy milk, Alicia? Ito nabuksan ko na. Iniligay naman ni Chelsea ang chocolate sa bibig ni Alicia na kinain din naman ni Alicia. Nakahinga ng maluwag si Chelsea nang tumahimik na ang loob ng kotse. Nilingon niya si Kiro at nakitang natutulog ito. Si Alicia naman ay kumakalma na rin habang kumakain ng chocolate. Makalipas ang ilang minuto ay narating din nila ang location ng party. Mamayang gabi pa gaganapin ang party at may ilang oras pa sila para maghanda para mamaya. Speaking of maghanda, walang gamit na dinala si Alicia, kahit isa. May mga nagtitinda ba ng damit dito? Hindi pala ako nakapagdala dahil minadali niyo ako eh. Mukhang mayroon naman. Gusto mo bang samahan kita? Siyempre gusto ko yan. Iwan mo na lang si Kiro dyan sa kotse. Hayaan mo siyang maghanap sa atin. May ngising sabi ni Alicia, saka lumabas ng kotse nang matapos itong i-park. Matapos ang ilang sandali, ay lumabas din ng kotse si Chelsea at sumunod naman si Kiro. Napairap naman si Alicia nang mag-abot ang tingin nila ni Kiro. Mukhang may naaamoy siyang hindi maganda sa dalawa. Bibili lang ako ng damit, sabi ni Alicia at naglakad papalayo sa kotse. Sumunod naman si Chelsea sa kanya matapos itong magpaalam kay Kiro. Anong damit na bibilhin mo, Alicia? Tanong ni Chelsea habang sumasabay sa paglalakad kay Alicia. Huminto si Alicia sa paglalakad, dahilan para mapahinturin si Chelsea. Tiningnan ni Alicia ng seryoso si Chelsea. May gusto ka ba kay Kiro? Deretsahang tanong ni Alicia. Medyo nagulat naman si Chelsea sa tanong ni Alicia. Kung sasabihin ko bang oo, magagalit ka ba? Pabalik na tanong ni Chelsea na dahilan para mapatawa si Alicia. Bakit naman ako magagalit? Nagtatanong lang naman ako. Mabait naman si sir, kaya sino naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Naglakad ulit si Alicia dahil sa sinabi ni Chelsea. Sino nga ba ang hindi magkakagusto kay Kiro? Siyempre siya. Sa tingin mo, may pag-asa kaya ako kay Sir Kiro? Tanong na naman ni Chelsea. Hindi ko alam, pero kung gusto mong makuha ang tulong ko, huwag ka nang umasa. Nakita mo naman kung gaano kami hindi magkasundo. Sa maliliit na bagay, mabilis kaming magbangayan. Wala kang mapapala kung manghihingi ka ng opinyon sa akin tungkol kay Kiro. Mahabang sagot ni Alicia. Hindi na umimik si Chelsea at sumunod na lang kay Alicia nang pumasok ito sa isang butik. Namili na ng damit si Alicia
na masusuot dahil aabot ng 3 araw ang pamamalagi nila sa resort at nabili na rin siya ng masusuot mamayang gabi. Simpleng plain long dress lang na kulay puti ang napili niya. Tube ito at komportable siya rito, kaya binili na niya. Hindi mahilig magsuot ng long dress si Alicia, pero nagsusuot talaga siya kapag wala ng choice, gaya ng mga importanteng event. Nakita naman ni Alicia si Chelsea na may tinitingnan, kaya nilapitan niya ito. "Gusto mo ba? Bibilhin ko para sa'yo," sabi ni Alicia. "Naku, hindi ako nagsusuot ng bikini." Tanggi naman ni Chelsea, pero kinuha pa rin iyon ni Alicia. "Ano pang saysay na nasa resort tayo? Saka bumili rin ako ng sakin. Komportable naman magsuot ng ganyan, lalo na kapag naliligo sa dagat, magaan sa katawan." Napakamot naman sa batok niya si Chelsea at hindi na umangal kay Alicia dahil ayaw niya na siya naman ang awayin nito. Nakita kasi ni Chelsea na talagang lalaban si Alicia sa bangayan. Kahit sino pa yata ang kalaban nito papatol ito. "Thank you for purchasing. Come again," may ngiting sabi ng tindera. "Maraming salamat po," magalang na sabi ni Chelsea bago sumunod kay Alicia na nauna nang lumabas ng butik. "Alam mo, huwag ka masyadong mabait kahit kanino dahil aabusuhin ka lang ng iba riyan," paalala ni Alicia kay Chelsea. "Hindi ko kasi maiwasan, lalo na't iba-iba tayo ng mga pinagdaanan," may ngiting sabi ni Chelsea. Napailing-iling naman si Alicia dahil ramdam niya talaga ang kainosentehan at kabaitan ni Chelsea. Ayaw niyang makita ito na inaabuso, lalo na at komportable siya sa presensya nito. "Kain muna tayo, nagugutom na ako Pero si Sir Kiro, nadalan ba natin siya ng pagkain?" "Ay ewan, gawin mong gusto mo, wala akong pakialam sa kanya." Tumangu-tango naman si Chelsea sa sinabi ni Alicia. At sabay na nagpunta sa restaurant na malapit na nakita nila. Kumain sila saglit at nagpabalot nga si Chelsea ng pagkain para kay Kiro. "Kapag pinaiyak ka ng lalaking yun, sabihin mo lang, ako mismong bubugbog sa kanya." Taas noong sabi ni Alicia. "Naku, wala naman kami at hindi ko alam kung may chance ba ako kay Sir Kiro." "Sabihin mo ang feelings mo para malaman mo. Mahirap pa naman umasa," payo ni Alicia. Hindi naman nakapagsalita si Chelsea at saka nag-isip hanggang sa marating na nila ang room kung saan sila mamamalagi pansamantala. Pumasok sila sa room at nadatnan si Kiro na nakaupo sa isang sofa na naghihintay sa kanila. "Ano na naman ang ginagawa mo rito? Hindi ka dapat nakisampid sa amin dahil lalaki ka. Kumuha ka kaya ng kwarto mo." Bungad na sabi ni Alicia. "Ako kasing nagbook ng room na to para sa ating 3. Magkasundo na lang muna tayo please. Nandito naman tayo para mag-enjoy. Pwede ba yun?" Napanguso naman si Alicia sa sinabi ni Chelsea. "May kanya-kanya naman tayong kwarto tapos malaki naman ang sala at kusina. Malaki ang room na to para sa ating 3. Dagdag ni Chelsea. "Bahala nga kayo as long as hindi niyo ako iniistorbo." Pairap na sabi ni Alicia, saka pinaturo ang magiging kwarto niya kay Chelsea. "Sa kanya na lang ako tawagan kapag may kailangan kayo na sobrang importante. Matutulog muna ako," sabi ni Alicia kay Chelsea na nasa labas ng pinto ng kwarto. Mabilis naman na tumango si Chelsea at sinara na nga rin ni Alicia ang pinto. Tinungo ni Alicia ang kama at humiga roon. Napapikit siya dahil sa sarap ng pakiramdam na mahiga sa napakalambot na kama. Unti-unti rin naman siyang hinila ng antok. Sa isang magarang kwarto ng resort, makikita sina Alicia at Chelsea na masayang nag-aayos para sa nalalapit na party. Ang kwarto ay puno ng mga damit,
makeup at mga alahas. Si Alicia ay nakasuot ng simpleng puting tube na long dress. Habang si Chelsea naman ay may yellow sleeveless long dress na siyang lumalamang sa kanyang maganda na kutis. Alicia, kinakabahan ako. Excited ako para sa party na to. Ito ang unang magarbong party na masasalihan ko. Excited na sabi ni Chelsea. Napakaganda mo sa dress na yan. Sigurado magugustuhan ka ni Kiro. Komplementong sabi ni Alicia. Hindi ko naman pinili to para kay Kiro. Gusto ko lang magmukhang gandang-ganda sa sarili ko ngayong gabi. Salamat sa libreng pag-ayos mo sa akin, Alicia. Wala yun. Ikaw nga tong ang daming alahas. Mukha ka namang mayaman ah. Bakit ka nagtitiis na maging sekretary ni Kiro? Pag-iiba ni Alicia. Hindi naman ako nagtitiis. Ang totoo niyan, tinutulungan talaga ako ni Kiro noon. Hinanap ko siya, kaya ako napunta sa sitwasyon ko ngayon. So hindi ka nga talaga naghahanap ng trabaho at pera? Ano yan? Love at first sight? Natatawang sabi ni Alicia. Tiningnan niya si Chelsea at nakitang tumango ito at namula. Napailing-iling naman si Alicia. Good luck na lang talaga ang masasabi ko sa'yo tungkol dyan. Kahit anong mangyari, Alicia, sana maging kaibigan kita. Baka sa hinaharap, kapag tinanggihan ako ni Kiro, ay baka magkaparehas na tayo na awayin si Kiro. Sabay naman silang tumawa sa sinabi ni Chelsea habang kanilang tinatapos ang kanilang mga paghahanda. Hindi nila namalayan ng oras habang nagkukwentuhan, nagbibiruan hanggang sa natapos na rin sila sa paghahanda. Sa ilalim ng kumikinang na ilaw ng malawak na banquet hall ng resort ay nagaganap ang isang masayang party. Ang mga bisita ay nagsasaya habang ang banda ay tumutugtog ng makabago at masiglang tugtugin. Sa kahabaan ng isang matalik na paikutan ng sayawan, mapapansin si Kiro na sumasayaw kasama ang magandang si Chelsea. May mga sumunod din na sumayaw sa harap habang ang halos lahat ng atensyon ay nasa dalawa. Si Alicia naman ay naroon din. Seryoso siyang nakatingin sa pagsasayaw ni Kiro at Chelsea. Inoobserbahan niya ang mga kilos ng dalawa. Habang patuloy ang sayawan, napag-uusapan ng iba pang mga bisita ang tagumpay ng kumpanya ni Kiro. Nakakabilib talaga si Kiro. Ang laki na ng inabot ng kumpanya niya sa loob ng ilang taon. Oo nga. Malinaw na magaling siyang leader. At hindi lang sa negosyo, sigurado akong pati na rin sa personal na buhay. Napakunot naman ang noo ni Alicia nang may maaninag siyang lalaki na paparating sa kinaroroonan niya. Mabilis na sumeryoso ang mukha ni Alicia nang tuluyang makilala kung sino iyon, si Raver. Alicia, bakit hindi ka sumayaw? Gusto mo bang isayaw kita? O si Kiro ang gusto mong makasayaw? Feeling close? Hindi ko trip ang mga dance moves niya, Raver. Isa pa, bakit ka nandito? Wala kang karapatan na lapitan ako. Relax, Alicia. Alam ko kung saan ilulugar ang sarili ko sa'yo. Lalo na't ilang bantana ng buhay ko ang nakuha ko mula nang maghiwalay tayo. Gusto ko lang na mag-sorry sa'yo, kaya nagpumilit akong pumunta rito. I'm sorry. Hindi mo man ako mapatawad ngayon pero magbabago ako para maipakita na sincere ako sa mga sinabi ko ngayon sa'yo. Ibinaling ni Alicia ang tingin sa dance floor at hindi pinansin si Raver. Wala na siyang nararamdaman kahit kaunti sa lalaking kaharap niya. Matagal na siyang nakamove on. Magbago ka na, Alicia. Subukan mong mas lawakan pa ang tingin mo sa paligid mo. Baka isang araw, magugustuhan mo rin ang mga galaw ni Kiro. Sige, aalis na ako dahil baka banta na naman ang aabutin ko kay Kiro. Natatawang sabi ni Raver, saka umalis na. Naiwan naman si Alicia na may pagtataka sa mukha.
dahil sa mga binitawang salita ni Raver, lalo na tungkol sa mga huling salitang binitawan nito. Napansin ni Alicia na si Kiro at Chelsea ay nagtatawanan habang sumasayaw. Nagtatawanan? Unang beses niyang nakitang tumatawa si Kiro. Ang saya niyo naman, habang ako rito, nakaupo at umiinom lang ng wine. Masaya rin naman ako, pero mas masaya yata kayo. Bulong ni Alicia. Nilalaro niya naman ang baso ng wine na hawak niya, saka uminom ulit. Masaya ako makita na may kasundukan na Kiro. Bulong ulit ni Alicia. Naging maayos naman ang party at masasabing nag-enjoy naman ng kaunti si Alicia, habang si Chelsea ay enjoy na enjoy talaga. Naging maganda ang daloy ng event at sa huli, naging successful talaga ito. Kinaumagahan, napagdesisyonan ng lahat na sama-sama na maligo sa dagat at mag-enjoy sa beach. May mga iba sa staff na umuwi na dahil ang party talaga ang pinakakailangan na daluhan ng lahat. Hindi naman kasi hawak nila ang oras ng lahat ng staff, kaya hinayaan na ni Kiro ang iba na umuwi. Ano, wala ka bang realize kagabi? Umalis ka nga rito, baka masapak kita ng wala sa oras. May inis na sabi ni Alicia sa biglang pagsulpot ni Raver sa tabi niya. Ang sweet-sweet na ni Kiro at ni Chelsea. Nalaman ko na marami silang pagkakatulad. Talaga bang ayaw mo kay Kiro? Nilingon ni Alicia si Raver at nag-abot ang kanilang tingin. Masamang-masama ang tingin ni Alicia kay Raver dahil sa mga sinasabi nito. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit puro ka nalang Kiro? Stalker ka ba niya? O baka naman bet mo siya? Hindi Hindi niya ba nasabi? Matalik kaming magkaibigan noon. At dahil sa'yo, hindi na niya ako pinapansin. Hindi niya yata tanggap na naging tayo. Tapos, naghiwalay pa tayo. Halos patayin niya ako. Mabuti na lang at may mabuti pa rin siyang puso sa huli. Alam mo, gusto mo lang naman sapak eh. Umuwi ka na kaya? Wala namang may pakialam sa'yo rito. Pagtataboy ni Alicia kay Raver. Anong wala? Binabantayan ko lang si Chelsea. Pinababantayan siya ng mom niya sa akin. Napakunot naman ang noo ni Alicia dahil sa sinabi ni Raver. Tiningnan niya ang kinaroroonan ni na Chelsea at Kiro na masayang naghahabulan sa dalampasigan. Bakit naman? Curious na tanong ni Alicia. Magpinsan kami. Wala bang nagbanggit sa'yo nun? Wala kasi silang pakialam sa'yo. Ang sakit mo naman magsalita. Hindi na nagsalita pa si Alicia at tumayo. Hinubad niya ang suot niyang t-shirt at short, saka naglakad papunta sa dagat. Init na init siya at gusto niya na maligo. Naglakad si Alicia papuntang dagat hanggang sa lumalalim na at hanggang braso na niya ang tubig. Akmang lulusong na sana siya para lumangoy nang may biglang pumigil sa kanya. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Tiningnan niya naman ang seryosong mukha ni Kiro na siyang pumigil sa kanya. Lalangoy, hindi ba obvious? Taas kilay na sabi ni Alicia. Hindi ka marunong lumangoy. May diin na sabi ni Kiro. Hinila naman ni Alicia ang braso niya na hawak ni Kiro. Marunong na ako no, natuto ko sa ibang bansa. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Inis na sabi ni Alicia. Napipi naman saglit si Kiro at napalunok. Tiningnan niya ng masama si Alicia bago tumalikod at bumalik sa kinaroroonan ni Chelsea. Anong nangyari? Ayos na ba si Alicia? May pag-aalalang tanong ni Chelsea. Hindi naman sumagot si Kiro at umahon na sa dagat. Naligo at nag-enjoy si Alicia sa dagat ng ilang minuto. Hanggang sa napagpasyahan niya na umahon na rin at magbihis. Naging maayos ang pananatili nila sa resort. Umuwi na rin sila sa kanya-kanya nilang mga bahay. Nagpatuloy rin ang lahat na parang wala lang. Dumating din ang araw na pinakahihintay ni Alicia at Kiro.
Ang araw kung saan isisilang ng surrogate mother ang anak nila. Nasa ospital sila, sa labas ng pinto ng emergency room. Naghihintay pareho si Alicia at Kiro ng magandang balita. Napatayo agad si Kiro nang lumabas ang isang nurse sa emergency room. "Congratulations! Successful ang delivery! It's a healthy baby girl!" Napayakap si Alicia at Kiro sa isa't isa dahil sa saya na nararamdaman nila. "Just wait a little longer dahil pwede niyo na makita si baby maya-maya," nakangiting sabi ng nurse. Masaya namang tumango pareho ang dalawa at kumawala sa pagkakayakap sa isa't isa. Mabilis din na lumipas ang oras. Ang surrogate mother ay inilipat na rin at hindi na sila nagkita ni Alicia at Kiro dahil tapos na ang ginampanan nito sa kanila. "She's perfect," mangiyak-ngiyak na sabi ni Alicia habang nakahawak sa salamin ng isang kwarto kung saan makikita sa loob ang mga babies na kapapanganak pa lang, kasama na roon ang anak nila. "Alicia, manang-mana siya sa'yo," bulong ni Kiro, dahilan para mapatingin si Alicia sa kanya. Kitang-kita naman ni Alicia ang masayang mga mata ni Kiro. Ang sabik nitong mukha ang nagpapatunay na sobrang blessed ang desisyon na pinili nila at hindi nila iyon pagsisisihan. "Congratulations sa inyong dalawa! I'm so happy for the both of you." Nanigas si Alicia sa posisyon niya nang biglang sumulpot si Chelsea at mabilis na yumakap kay Kiro. Ano ang ginagawa mo rito?" Kinakabahang tanong ni Alicia. "Huwag ka mag-alala, Alicia. Sinabi at pinaliwanag na sa akin ni Kiro ang lahat. Tanggap ko naman lahat, gaya ng pagtanggap niya sa akin." May ngiting sabi ni Chelsea kay Alicia. Napakurap naman ng ilang beses si Alicia dahil sa sinabi ni Chelsea. "Kayo na ba?" Nakakunot noong tanong ni Alicia. Nakita naman niyang hinawakan ni Chelsea ang kamay ni Kiro. "Yes, kami na. Sana makuha namin ang suporta mo, Alicia. Saka pwede rin na kami ang mag-alaga ni Kiro ng anak niyo para hindi ka na mahirapan pa." Hindi naman makapaniwalang tiningnan ni Alicia si Kiro. Nagkatitigan sila at walang sinabi si Kiro. "Kayong mag-aalaga? Hindi pwede yun, Chelsea. Breastfeeding ang ibibigay ko sa anak ko, kaya hindi niyo siya basta-basta mailalayo sa akin." "Relax, Alicia. Suggestion ko lang naman yun. Huwag ka sanang magalit." Hindi na umimik si Alicia at ibinalik ang tingin sa sanggol nila ni Kiro. Hindi maganda ang suggestion ni Chelsea. Sa ngayon, ayaw ni Alicia na mahiwalay sa sanggol niya. Pangangatawanan niya ang pagiging ina ng sanggol, kahit anuman ang mangyari. Ipinaalam rin ni Alicia at Kiro sa mga magulang nila ang desisyon na ginawa nila. Masayang-masaya ang mga ito dahil sa wakas ay magkakaroon na sila ng apo, pero ang desisyon ng dalawa na mapawalang bisa ang marriage contract nila ay hindi pa rin nababago. "Sigurado ba kayo na gusto niyong isawalang bisa ang marriage contract niyo?" May lungkot na tanong ng ma'am ni Kiro. "Yes po, tita. Sa kabila ng nangyari, may kanya-kanya pa rin kaming buhay ni Kiro. Isa pa, may girlfriend na siya ngayon. Ayoko naman na maging hadlang ang forced marriage contract namin sa kasiyahan nila," sabi ni Alicia. "Aalagaan ko pa rin po ang bata kahit anong mangyari," sabi naman ni Kiro. Nagkatingin na naman ang mga magulang nila. Wala na silang magagawa dahil buo na talaga ang desisyon ng dalawa. "Ako na mag-aasikaso ng bagay na yun," sabi ng dad ni Alicia habang karga-karga ang sanggol na anak ni Kiro. Nasa tabi naman nito ang dad ni Kiro na nag-aantay ng pagkakataon na siya naman ang makakarga ng sanggol. Pinangalanan nila ang sanggol na babae na Athena. "Kung iyan na talaga ang desisyon nyo, rerespetuhin namin.
Sabi naman ng mom ni Alicia. Ngumiti naman ng tipid si Alicia. Umiyak ang sanggol, kaya kinuha ito ni Alicia dahil nagugutom na ito. Nag-aral si Alicia at Kiro ng parenting, kaya medyo hindi na mahirap sa kanila ang mga gagawin para sa anak nila. Ngayong sanggol pa lang ito, ay dapat na nasa tabi sila nito palagi. Pupunta na kami ng kwarto, gabi na rin kasi, bukas nyo na lang ulit siya kargahin. Sabi ni Alicia. Hinayaan naman ng lahat si Kiro na samahan si Alicia sa kwarto nito. Nasa bahay sila ni Kiro at hindi naman umangal si Alicia na sa bahay muna nila Kiro tumira. Pagkarating sa loob ng kwarto ay pinadede naman ni Alicia ang sanggol. Nakaka-produce na siya ng milk dahil sa prescription na binigay ng doktor at mula sa mga advice ng ibang doktor na nilapitan nila. Dito muna ako pansamantalang matutulog para mabantayan ko kayong dalawa, sabi ni Kiro. Nakatalikod si Alicia sa pintuan kaya komportable siya sa pagpapadede ng anak niya. Ikaw ang bahala, malaki naman tong kama. Huwag ka lang malikot matulog dahil sa ipapagitna ko si Athena. Sabi naman ni Alicia. Ilang araw nang isinilang si Athena at ilang araw na rin na hindi nagbabangayan si Alicia at Kiro. Nakakapagtaka pero mas maganda ang nangyayari. Hindi sanay si Alicia pero mas ayos sa kanya na makasundo si Kiro kaysa makaaway ito. Natapos din si Alicia sa ginagawa niya kay Athena at nakatulog na rin ang sanggol. Pinahiga niya ito sa gitna habang nakahiga naman sila ni Kiro sa magkabilang side ng kama. Unti-unti rin na pinikit na Alicia ang mata niya dahil medyo napagod siya sa araw na yun. Naramdaman at nalaman niya na hindi pala talaga madali ang mag-alaga ng bata. Naalimpungatan si Alicia dahil sa iyak ng sanggol. Kinusot niya ang mga mata gamit ang kamay at dahan-dahang bumangon. Kinuha niya si Athena para kargahin at padedehin habang nakapikit ang mata dahil inaantok pa talaga siya. Tumahan naman si Athena at ilang sandali lang ay inilayo rin ni Alicia ang dibdib niya sa sanggol. Ako nang tatahan sa kanya. Minulat ni Alicia ang nakapikit niyang mata at nakita ang nakaupong si Kiro sa harap niya. Binigay niya naman ang sanggol rito at hinayaan ito na magpatahan sa anak nila. Bumalik si Alicia sa paghiga at natulog ulit. Kinaumagahan, mabilis na napabangon si Alicia saka nilingon ng katabi niya. Nakahinga naman siya ng maluwag nang makita si Athena na mahimbing na natutulog. Wala na rin si Kiro sa kabilang side ng kama at mukhang pumasok na ito sa trabaho. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang mom ni Kiro at mom ni Alicia. Good morning! Kamusta ang baby namin? Bungad na sabi ng mom ni Kiro. Kamusta ang tulog mo? Hindi ka ba nahirapan? Nasa kabilang kwarto lang kami. Pwede kang tumawag ng tulong anytime. Concern na sabi ng mom ni Alicia. Ayos na ako, ma'am. Papadedehin ko muna si Athena bago ko ibigay sa inyo. Sabi naman ni Alicia. Tumango ang dalawa at hinayaan si Alicia na gawin ang dapat gawin. Lumipas ang mga araw, linggo at naging buwan. Naging maayos naman ang lahat, lalo na ang pakikitungo ni na Alicia at Kiro sa isa't isa. Napapansin din ni Alicia ang pag-iba ni Kiro ng kilos nitong mga nakaraang araw. May problema ba? Tanong ni Alicia. Nasa rooftop sila ng bahay ni Kiro. Sinundan lang ni Alicia si Kiro sa itaas dahil si Athena ay nilalaro ng mga magulang nila. May tanong ako, bakit ka galit na galit sa akin? Tanong ni Kiro.
Umupo naman si Alicia sa bakanting upuan sa harap ni Kiro. Ikaw nga dapat ang tatanungin ko niyan eh. Bakit galit ka sa akin? Natawa naman si Kiro sa tanong ni Alicia. Kailan naman ako nagalit sa'yo? Kakausapin kaya kita ngayon kung yan ang nararamdaman ko? Iniinis mo kasi ako, kaya minsan naiinis din ako pabalik. Napaisip naman si Alicia. Actually, wala naman talaga siyang rason na naiisip kung bakit siya naiinis kay Kiro. Hindi ko alam. Wala akong naiisip na rason. Siguro, naging hobby ko na? Ewan ko talaga. Tanging sabi ni Alicia. Wala na kami ni Chelsea. Sumeryoso naman ang mukha ni Alicia. Ano? Bakit? Paano? Napakabait niya para saktan mo. Nakipaghiwalay ako ng maayos sa kanya at naintindihan niyang rason ko. Alam niyang sa huli, mas pipiliin kita kaysa kanino man. Ganoon naman pala eh. Teka, anong sabi mo? Gulat na singhal ni Alicia. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ayaw sa akin na magkaroon tayo ng anak? Na kahit kinaiinisan mo ko, ay pumupunta pa rin ako sa inyo at nakikipag-usap sa'yo? Alam ko rin na marami tayong alam sa isa't isa. Kalmadong sabi ni Kiro na parang wala lang sa kanya ang mga salitang inamin niya. Baka naguguluhan ka lang, Kiro. Seryosong sabi ni Alicia. Sa pagkakataong ito, ay hindi na niya alam ang sasabihin. Nararamdaman niya ang lakas ng tibok ng puso niya at ibang-iba ito sa pakiramdam ng kinakabahan. Subukan kaya natin ang bumuo ng pamilya. Sinubukan natin ang pagbuo kay Athena at hindi tayo nagsisi. Ngayon, pwede bang sumubok ulit tayo? Hindi nagsalita si Alicia. Itinuon niya ang atensyon sa kalangitan. Gabi at maliwanag ang buwan sa kalangitan. Nadagdagan pa ang liwanag nito dahil sa mga bituin. Subukan natin. Bulong ni Alicia. Hindi niya alam, pero mas malakas ang puwersa na tumutulak sa kanya na sumubok ulit dahil baka maging maganda ang resulta. Alam niya rin sa sarili at hindi niya maitatanggi na kahit gaano niya pa kinakainisan si Kiro, ay maaasahan pa rin niya ito. Sinubukan nga ni Alicia at Kiro ang makakaya nila para maging pamilya kasama si Athena. Naging maayos naman ang pagsasama ng dalawa na sinuportahan ng husto ng mga magulang nila. Lumipas ulit ng ilang buwan. Happy second birthday, Athena! Bati ng mga tao sa paligid. Thank you po sa lahat. Thank you, Mommy. Thank you, Daddy. Masayang sabi ni Athena. Lumaki siya na magalang, mabait at maganda. Daddy, gawin mo na po yung gift niya sa akin. Excited na sabi ni Athena sa daddy niyang si Kiro. Napatawa naman si Kiro. Anong gagawin? Gift tapos gagawin? Naguguluhan namang tanong ni Alicia. Hinarap naman ni Kiro si Alicia, saka hinawakan ng dalawang kamay nito. For the past few years, naging maayos naman ang lahat sa atin, hindi ba? At gusto ko na mas maging maayos pa ang hinaharap natin. Alicia Madrid, will you marry me? Lumuhod si Kiro at katahimikan ang namayani sa paligid. May binunot naman si Athena sa bulsa niya at iniabot sa mami niya. Isang kumikinang na singsing. Say yes, Mommy! Sabi ni Athena, saka kinuha ang kamay ni Alicia at isinuot doon ang singsing. Natawa naman si Alicia sa ginagawa ng anak niya. Of course, Kiro, I will marry you. Sa kabila ng bangayan natin noon, na-realize ko na may feelings pala talaga ako sa'yo. Ang swerte mo naman. Naghiyawan ang nakapanood, lalo na ang mga magulang nila. Masayang masaya si Alicia at mula sa puso ang pagtanggap niya kay Kiro. Wala na itong halong inis o galit man. May gift din ako sa'yo, anak. May ngiting sabi ni Alicia. May inabot si Alicia kay Athena
na kinuha naman ito. Nagtaka naman si Athena sa bagay na binigay ng mami niya. Magiging ate ka na. Bulong ni Alicia sa anak. Nanlaki naman ang mga mata ni Athena at mabilis na niyakap ang mami niya. Buntis ka? Magkakaroon ulit ako ng mini version? Hindi makapaniwalang tanong ni Kiro. Tumangu-tango lang si Alicia at mabilis siyang niyakap ni Kiro. Congratulations, Alicia. Masayang-masaya ako sa inyo ni Kiro. Salamat din at tinayaan mo kung maging ninang ni Athena. May ngiting sabi ni Chelsea. Ako rin, Alicia. Salamat at wala kang sama ng loob sa akin. Singit naman ni River. Mas nagpapasalamat ako sa inyong dalawa dahil naging parte kayo ng buhay ko, ng buhay namin. May ngiti namang sabi ni Alicia. Masayang-masaya ang lahat nang nasa selebrasyon. Saksi ang maraming tao na malalapit sa kanila sa pinakamahalagang araw na iyon. Sa huli, ang bangayan ni Alicia at Kiro ay tuluyan ng humantong sa pagmamahalan. Bukod doon, natuto rin si Alicia na magpatawad at humingi ng tawad. Magiging magandang modelo siya sa anak niyang si Athena at sa bagong sanggol sa sinapupunan niya. Akala ni Alicia ay nabuhay siya na may galit kay Kiro, pero kabaligtaran pala talaga. Kahit naman may galit talaga siya kay Kiro, ay marunong pa rin siyang magpatawad. Ano yan? Tanong ni Alicia. Tulip bouquet. Alam kong paborito mo ito noon pa, kaya naging paborito ko na rin ito. Sagot naman ni Kiro. Napangiti naman si Alicia at tinanggap ang bouquet ng tulip mula kay Kiro. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Kiro. Mabilis naman na tumango si Alicia. Hinalikan ni Kiro ang noo ni Alicia. Mahal kita, Alicia. Bulong ni Kiro. Mahal din kita, Kiro. May ngiting sabi ni Alicia. Nagtagpo ang kanilang mga labi at nagsaluhan ng halik na punong-puno ng pagmamahal. Wakas.